Noong Abril 2021, isang post sa Twitter ang nagpaalala sa mga netizens tungkol sa sikat na game show ng ABS-CBN na Kapamilya, Deal or No Deal. Kapamilya, Deal or No Deal! Sa panahong iyon, nagbalik na nawang Twitter user na nagngangalang Alt2Z Channel 11 sa kasikatan ni Sharmell. Isa sa mga 26K girls na naging tanyag dahil madalas niyang hawak ang briefcase na may lamang 1 milyong piso ang halaga na madalas ay nagpapasaya sa kapalaran ng mga kalahok sa palabas. Maraming netizens ang naging interesado at nagtaka kung kamusta na nga ba si Sharmell ngayon makalipas ang ilang taon mula nang matapos ang kanyang makulay na paglalakbay sa nasabing game show. Sa isang bihirang pagkakataon, nagbigay si Sharmell. Sa totoong buhay ay si Sharmell Diazis Evans ng panayam sa pamamagitan ng isang email. Ikinuwento ni Sharmell ang tungkol sa kanyang kasalukuyang buhay at kung paano siya naging isa sa mga pinakasikat na 26K girls ng Kapamilya, Deal or No Deal. Bahagi ito ng Where Are They Now series ng isang sikat na pahayagan sa Pilipinas kung saan tampok ang mga dating artista na piniling iwanan ng showbiz at muling binabalikan ang kanilang kasikatan noon. Ikinuwento ni Sharmell na mula sa Wawawi crew niya unang nalaman na may audition para sa isang bagong palabas. Agad siyang kumuha ng mga detalye hinggil dito. Sa panahong iyon, hindi pa'y binubunyag ang pamagat ng game show. Ang tanging alam ay sa itong bagong programa na nangangailangan ng 26 na kababaihan. Ayon sa kanya, may audition tuwing bawat bagong season ng palabas. Noong unang season, siya ang pinakaunang dumating sa studio noong araw ng audition ganap na alas 4 ng hapon, 1 oras bago magsimulang opisyal na go-see ng alas 5. Matapos ang una at ikalawang screening, nagkaroon pa ng final audition noong buwan ng Mayo. 2 buwan nang lumipas, nalaman niyang libo-libo pa lang nagsusumite ng aplikasyon sa tuwing may audition. Kalaunan, nakuha ni Sharmell ang pagkakataong mapabilang sa mga tagapaghawak ng 26 na briefcase. Ang mga naggagandahang dilag na kalaunan ay nakilala bilang 26K girls. Ang Kapamilya Deal or No Deal na orihinal na konsepto ng Dutch production company na Bunny J na dating Endemol ay unang umere noong Hunyo 5, 2006. Isa si Sharmell sa mga orihinal na dancers ng palabas. Pinangunahan ito ni Chris Aquino na lalo pang sumikat bilang game show host matapos ang tagumpay ng Pilipinas. Game ka na ba? Ipinaliwanag ni Sharmell kung paanong naiyata sa mga 26K girls ang kanika nilang mga briefcase sa programang Kapamilya, Deal or No Deal. Ayon sa kanya, may isang maliit na silid sa backstage na puno ng mga kamera kung saan mahigpit na minomonitor ang mga aktibidad. Ang mga briefcase ay laging naroon at mahigpit na ipinagbabawal na kunin ng mga ito hanggang sa oras ng pagsayaw at opisyal na pagsisimula ng palabas. Hindi rin pinapayagan na buksan ang mga briefcase hanggat hindi sinasabi ng host na si Chris Aquino ang buksan mo na. Lahat ng briefcase ay may takip, kaya't walang nakakaalam kung aling case ang may pinakamalaking premyo kahit ang mga naglalagay ng halaga ay walang ideya kung saan nila inilalagay ang jackpot money. Samantala, ang mga 26K girls ay nagsasagawa ng bunutan sa backstage upang malaman kung anong case number ang itatalaga sa kanila bago magsimula ang programa. Dahil dito, pabago-bago ang case number na hawak nila sa bawat episode. Hindi nagtagal ay naging kilala si Sharmell dahil sa isang hindi maipaliwanag na dahilan mula nang magsimula ang palabas. Palagi niyang natatanggap ang briefcase na may 3 pinakamalaking halaga, ang 500,000 pesos, 1 million pesos at ang 2 million pesos. Ilan sa mga kasamahan niya noon ay hindi pa niya gaanong kilala dahil bago pa lamang nagsisimula ang palabas. Dahil dito, nakaranas siya ng pangungutya at labis na pressure sa tuwing siya ang makakakuha ng malaking halaga. Lumabas na may mga kasamahan siya sa 26K dancers na naiinggit sa kanyang sunod-sunod na swerte at lumalawak na kasikatan. May ilan pang sinasabing siya ang malas kapag hindi nananalo ang contestant na nakapartner niya. Umaabot ito sa puntong hindi siya isinasama sa ilang episodes upang mabawasan ang atensyon sa kanya. Dahil dito, tinanggap na lamang ang sitwasyon. Sa halip na maging sensitibo, napagtanto niya na maaaring ito ay paraan ng Diyos upang siya ay tumatak sa isipan ng mga manonood. Sa katunayan, pinagdasal pa ito ni Sharmell. Hindi niya hiniling na sumikat, kundi magkaroon ng epekto sa mga manonood ng telebisyon. Ang pangunahing layunin niya ay kumita mula sa kanyang ginagawa, bawat palabas ng programa, at bawat araw ng taping ay karagdagang kita para sa kanya. Noong nagsisimula pa lamang ang taping, taimtim siyang nanalangin na mapasama sa lahat ng guesting at na sana ay hanapin siya ng mga tao.
Sa maunang episode ng Deal or No Deal, piling mga babae lamang na iimbitahan bilang guests at hindi siya agad napipili dahil ayon sa kanya, hindi siya kabilang sa mga pinakamagaganda. Ngunit sa kabila nito, nanalig siya na mas makapangyarihan ng panalangin kaysa sa pisikal na kagandahan. Nilinaw rin niya ang issue kung sinasadya nga bang siyang nabibigyan ng briefcase na may milyong halaga. Ayon sa kanya, hindi ito totoo. Walang ganong intensyon mula sa produksyon. Bagamat masaya siya sa naging bunga ng kanyang karanasan, hindi niya itinuring ang sarili bilang isang tunay na sikat na personalidad. Sa halip, tiningnan niya ito bilang isang kasagutang panalangin, isang biyaya ng Diyos para sa isang simpleng babae mula sa Butuan, Mindanao. Ang pagkakataong iyon noong 2006 ay tinuturing niyang patunay ng kagandahang loob ng Diyos na sa kanya walang imposible at hindi dapat limitahan ang kanyang kapangyarihan. Mula sa pananatili ni Sharmell sa programa, dalawa ang pinakapaborito niyang episodes ng Kapamilya Deal or No Deal. Una na rito ang pagbisita ni Howie Mandel, ang host ng Deal or No Deal sa US bilang guest sa programa. Gayunman, si Kris Aquino ang pinakamatagal at pinakamalapit niyang nakatrabaho sa buong panahon ng kanyang pagiging bahagi ng 26K Girls. Sa kanyang alaala, naging huwaran si Kris ng pagiging profesional. Matapos ang kanyang panahong ginugol sa Deal or No Deal, nagtrabaho si Sharmell bilang Executive VIP Supervisor sa isang lokal na casino sa Pilipinas sa loob ng ilang taon. Sa kasalukuyan, naninirahan na siya sa Ohio, USA kasama ang kanyang asawang si Ben Evans na matalik na kaibigan ng aktor na si Sam Milby. Matapos lisanin ang mundo ng showbiz, nagdesisyon siyang mag-focus sa karera sa larangan ng pananalapi, una bilang retail banker at kalaunan ay lumipat sa isang bagong kumpanya kung saan siya ngayon ay nagsisilbing branch manager. Bukod dito, nakakuha na rin siya ng mga lisensya bilang insurance producer at notary public commissioner. Sa ngayon, bahagi ng kanyang pang-araw-araw na routine ang pagre-repaso para sa mga nais pa niyang tapusin na mga lisensyang pang-profesyonal kasabay ng kanyang full-time na trabaho. Kontento at lubos ang pasasalamat ni Sharmell sa payak ngunit masayang buhay nila sa Ohio dahil walang kasambahay. Nasanay na silang mag-asawa na gampanan ng lahat ng gawaing bahay. Noong 2020, nakabili sila ng sariling bahay na may lote na humigit kumulang 1,200 square meters kaya't marami silang plano para sa unti-unting renovation. Bagamat wala pa silang anak, masaya silang mag-asawa sa pagiging mga friends of fur parents sa kanilang dalawang alagang aso. Para sa kanila, sapat na ang kasalukuyang kalagayan at bukas pa rin sila sa posibilidad kung ito man ay kaloob ng tadhana. Bagaman malayo na sa mundo ng showbiz, hindi nakalimot si Sharmell na magpasalamat sa mga tagahanga ng Kapamilya Deal or No Deal at hanggang ngayon ay nakakaalala pa rin sa kanya. Malaki ang kanyang pasasalamat sa suporta ng mga manonood dahil kung wala ang mga ito, hindi rin tatagal ang programa. Ang kasiyahang dala ng palabas ay isa sa mga bagay na palagi niyang babalikan at mamimiss. Bilang isa sa mga orihinal na 26K Girls ng Kapamilya Deal or No Deal, si Sharmell De Asis ay naging simbolo ng glamour, charm at excitement na bumalot sa bawat episode ng palabas. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti at hawak na briefcase, naroon ang isang babaeng may matibay na pangarap na kalaunan ay isinasakatuparan sa mga tahimik ngunit matagumpay na buhay sa Amerika. Mula sa studio lights ng showbiz hanggang sa corporate world ng finance, ipinakita ni Sharmell na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong numerong laman ng kanyang briefcase, kundi sa kung paano niya pinili at pinangatawanan ang direksyon ng kanyang buhay. Sa dulo, siya pa rin ang nag-deal sa panalo, hindi sa laro ng pera kundi sa laro ng buhay.